Okay, so ayan, so Thevenin's theorem. So na-discuss ko na din to sa inyo, 'di ba? Sa recordings, again, same lang po yung concept niya. Ang nabago lang talaga doon is yung mga value. Kasi doon may complex numbers. Pero yung process, yung concept, yun din po yun. Okay? Okay, so Thevenin's theorem so states that a linear two-terminal circuit can be replaced by equivalent circuit consisting of voltage source VTH in series with resistor RTH. Then, so where VTH is the open circuit voltage at the terminals and RTH is the input or equivalent resistance at the terminals when independent sources are turned off. Okay, so kung mapapansin natin, doon sa ating circuit, ito yung linear two-terminal circuit. Okay, so isipin natin, di ba, sa mga nabibigay kong problem, so mga complicated circuit yon. Yung complicated circuit na yon is ating isisimplify into one voltage source and one resistor. Okay? So, ayun yung ating gagawin. Okay, so pag linear to terminal circuit, kapag kukunin natin yung VTH o Thevenin voltage, ito po is the voltage across the open circuit. So, kung saan natin kukunin yung terminal. Okay? 138 mm. So, next is itong linear circuit with all independent sources set equal to zero. So, ibig sabihin, kapag kukunin natin yung RTH, so lahat daw ng independent sources is ite-turn off natin o equal to zero. Okay? So, may mga concept naman tayong alam dito kapag nag-turn off ng sources, di ba? Kapag voltage source, shorted. Kapag kapag current source, di ba? Open circuit siya. So, yung concept niya is sa superposition. Okay? So, nandito yung procedure. So, yan, open two terminals. So, remove any load between which you want to find the Thevenin equivalent circuit. Okay, so kung depende naman sa problem yun, kung given yung load. Kapag wala, di wala na tayong tatanggalin, di ba? So, Ay, dun sa ano, yan. file. Ayos ko ka. Okay, so next, so find the open circuit voltage between the two terminals. Okay, it is called the Thevenin voltage o open circuit voltage then. Then determine the resistance between two open terminals with all ideal voltage source shorted and all ideal current source open. Okay? So, ayan yung concept niya. Superposition lang din po yan. Okay? Kapag nagta-turn off tayo ng mga sources. So, it is called the Thevenin resistance or RTH. Okay? So, dito may mga case tayong kailangan sundin. Okay? So, case 1, if the network has no independent source, no dependent source, so we turn off all independent sources. So, is the input resistance of the network looking between the terminals. Okay, dito muna tayo sa case 1. Okay? So, ayan. So, try tayo example. Para mas maliwanagan tayo. Okay, so itong circuit na to. Okay, so mga tatlong example siguro. Guys, wag niyo na pong i-record at yan ay recorded na. Okay, isesend ko na lang yung link. Okay, hindi tayo madamot sa ganyan. Gusto na gusto tayo dyan sa mga recordings, di ba? Kasi para nababalikan. Okay, so find the Thevenin equivalent circuit, okay, from this problem. Pag kukunin kasi natin Thevenin equivalent circuit, di ba, ang kinukuha natin voltage source, RTH, di ba? So, ibig sabihin, pag kukunin natin yung value nila, yan. So, dapat meron tayong voltage source. So, ito yung kanyang Thevenin.
equivalent circuit, dapat ang matira sa atin is voltage source na nakasiris sa ating RTH. Okay? Then kung meron load nga tayong tinanggal kanina, ibabalik lang natin dito. Okay? So yan. Yung load na to, variable. Kapag may arrow yan, tawag dyan variable. Ibig sabihin, nababago. Ito yung ating RTH, ito yung ating plus minus VTH. Kaya nga ang concept nito guys ng Thevenin equivalent circuit parang sa mga outlet natin. Okay? From outlet papuntang Meralco, yun yung ating VTH saka RTH. Yung load natin, di ba, nababago natin. Pwede natin gamitan ng TV, cellphone, kapag nag-charge, electric fan, refrigerator, then yung ibang appliances. Di ba? So, ibig sabihin yung ating load nababago. Okay? So, ayan yung ating concept. So, kapag sinabing find TEC, ito po dapat yung makisakot natin. May voltage source, may RTH, then kung merong load. Kung wala naman, so terminal AB lang siya. Okay, wala na tong RL. Okay, so from this, so try natin kunin yung Thevenin equivalent circuit niya. Okay? So first, try natin kunin si BTH muna. Okay, so actually pwede naman nauna kahit alin. So kung ano sa trip nyo, kung ano yung trip nyo, yun ang gamitin nyo. Okay, so dito gamitin natin is kunin muna natin si BTH. So dito kukunin daw natin yung Thevenin equivalent circuit dito sa terminal AB. Mapapansin natin meron tayong variable load na RL. So first step, pag may variable load tayo dyan, tatanggalin muna natin siya. Okay? Di ba yung equivalent ng BTH is BOC? Ibig sabihin, open circuit. So, ibig sabihin, itong terminal kung saan natin kukunin yung Thevenin equivalent voltage, i-open natin. So, magiging circuit natin will be ganito na. I-open lang natin yun, tatanggalin lang, kumbaga. Yan. Ito yung ating terminal AB. Ayan. Ito si 1. So, 2 amperes, 12 ohms, 4 ohms, then plus minus 32 volts. Okay? So ito yung sinasabi nating open circuit. Okay? Dito tayo kukuha ng VTH o yan yung ating open circuit voltage. Okay? Maliwanag. Okay? So ayan. So tandaan yung concept ha kasi ulit-ulit lang naman yan. So dito kukuha natin si VTH. Any method pwedeng gamitin para makuha si VTH. So dito kung mapapansin natin, open na to. So ibig sabihin, wala nang dadaloy na current kay 1 ohms. So, ibig sabihin, 0 ampere to. Okay? So, dito naman, isang node. Itong part na to, isang node siya. Di ba? Wala tayong resistance in between. So, ito, yung magiging voltage, B natin. Okay? Isang node naman siya. So, ibig sabihin, yung voltage natin dito sa node na to, ito din yung voltage natin sa BTH. Okay? So, yung concept nito, parang sa nodal analysis, guys, di ba? Yung ating concept na, kasi ito, may nakaparallel. Di ba kapag kinuha natin yung voltage dito, let's say ito yung B2, ito na din yung voltage dito sa resistor. So ito din yon. So ibig sabihin yung voltage natin dito sa node na to, siya na din yung magiging voltage natin dito sa terminal AB. So ibig sabihin ito is also BTH. Okay? Kasi wala na tayong resistor dyan. Sir, meron naman 1 ohm Di ba? Again, sinabi ko nga, walang dadaloy na current dyan sa 1 ohm kasi putol na siya. Kaya ito, pwede natin consider as wire lamang. Okay? So, again, any method pwede makuha para makuha si BTH. Okay? So, from this, gamitan ko na lang siya ng nodal analysis. Okay? So, lagyan ko ng current direction. So, gawin ko ng isang node. So, ito, pababa. Let's say I1. Ito, pababa din. I2. Then, meron tayong 2 amperes. Okay? So, KCL at node BTH. Okay? So, again, yung concept ng mga network theorem natin, mesh, nodal, huwag kakalimutan. Pwede din dito source transpo, superposition, depende sa inyong gusto. Okay? So, KCL at node BTH. So, pumasok lang si 2 amperes, lumabas si I1 and I2. I1 plus I2 equals to 2 amperes. Itong current i-express natin in terms of node voltages, di ba?
So, saan nanggaling si I1? Sa node VTH. Okay, so minus 32. Okay, kasi dito lumabas sa negative polarity over the resistance in between, which is 4. Diba? Nasa pagitan nitong dalawang voltage. Okay, so plus I2. So VTH, papunta sa ground, kaya minus 0 all over 12. Okay? So, ayan. So, nakukuha? Nasusunod ba, guys? Yes. Yes po, sir. Okay. Pag medyo ano, mahina na yung signal ko, so sabihin nyo lang, di ba mamaya salita ng salita eh. Okay, pero actually sa recordings naman, for sure maganda to. Okay? So, equals to 2. Okay, so ayan. So, from this, we can calculate for BTH. So, kung gagawin yung shift solve, wala namang problema. So, simplify na lang natin. Kunin natin yung LCD, which is 12. Diba? 12 divided by 4, so we have 3. So, 3 BTH minus 3 times 32, so we have 96. Plus, ito 1, equals to 24. Okay? So, 3 plus 1, so we have 4 BTH. Equals to, lipat ko sa right side, so 96 plus 24, so we have 120. So, ibig sabihin, BTH natin is equals to 30 volts. Okay, so ito yung ating BTH. Okay? Any question? Okay, so react lang kapag goods. Thumbs up para at least ano, malaman natin. Thumbs up lang. Okay, so okay yan. So, lahat naman siguro na geges, di ba? So next, so okay na tayo sa BTH ha. So next, RTH. So ano yung sinabi kanina doon sa module? Pag kukunin sa RTH, lahat ng independent source, ite-turn off. Di ba? So sir, paano ite-turn off? Parang superposition lang din siya. Kapag nag-turn off ng voltage source, shorted. Kapag nag-turn off ng current source, open. Okay? So drawing uli natin. So itong 32 volts, magiging shorted na siya. Okay? Ba't ito, buwan ko? Eh, okay, so itong voltage source 32 magiging shorted. Ayan. Then yung ating 4 ohms. Then yung ating 12 ohms. Ayan. Then meron tayo dito, wire. So itong ating 2 amperes magiging open. So putol lang din siya, hindi ko na ilalagay, di ba? Then meron tayo dito 1 ohm, ayan. So then ito yung ating terminal AB. So again, kung saan kinuha yung voltage source sa terminal, doon din tayo kukuha ng RTH. Sa terminal AB pa din. Okay? Dito tayo kukuha ng RTH. Ito si 1 ohm, ito si 12 ohms, ito si 4 ohms. Okay? So dito, series parallel, Y delta, magagamit. Okay? Kaya from this, so kung natin sa RTH, ito, basic pa lang naman to. So RTH is parallel combination ni 4 at 12. Okay, so parallel. Then yung combination na nakaseries sa 1 ohm. So plus 1. Okay, so 4 times 12, 48 divided by 16, 3. Plus 1, so ang ating RTH is 4 ohms. Okay, ito yung magiging value natin for RTH. Okay, so from this, pinapakuha the TEC. So, drawing lang naman natin yon. So, Thevenin equivalent circuit will be yung ating voltage source. Then, yung na-complete natin na RTH. Then, ito yung ating terminal AB. Okay? So, ibig sabihin, itong equivalent circuit na to guys, na kino-complete natin, ito na lang yung kanyang simplified circuit. Okay? So, napasimplified natin na 30 volts yung source. Then, 4 ohms yung kanyang total resistance. Okay? So, di ba ito yung ating terminal AB? Ibabalik nyo lang guys yung tinanggal nyo kanina. So, di ba tinanggal natin si RL? Ayan, kakarbit nyo lang. Ayan, RL. So, kung dito may value siya, let's say RL natin is 1 ohm. So, let's say pinapakuha sa atin is yung ano, current sa load. Ayan. So, let's say current sa load. Okay, so yan. By ohms law, pwede natin makuha yung IL. So, IL is equals to voltage source over total resistance. So, voltage source natin is 30 ohms
30 volts, sorry, 30 volts, over in total resistance natin. So 4 ohms para sa RTH, 1 ohm para sa load. So we have 4 plus 1. Kaya magiging load current natin will be equal to 6 amperes. Okay? So ito yung magiging sagot natin. In case lang na mayroong kadugsong na problem. Okay? So, question. Sir, question po. Okay ba? Goods? Thumbs up again? Kapag goods na? Yung Sir, question concept? Kasi ba yan? Si Bok. Bok, question. po ba na ano? Halimbawa po, dalawa yung RL. O lagi pong isa lang. Isa lang yon. Laging tatandaan kapag ganito, isa lang yon. Isa lang yung RL niyan. Ibig sabihin, lagi yung magiging terminal yung Tatanggalin niyo. O mismo. Isa lang lagi yon. Tapos kapag tinanggal niyo sa una, kapag na-compute na si BTH saka RTH, ibabalik niyo ulit. Kasi yun yung kanya equivalent circuit. Okay po, sir. Thank you po. Yung iba, question. Okay, yan yung concept. Kahit pahirapan kayo sa mga circuit, yan lang yung concept nun guys. Ulit-ulit lang yan. Okay? So another problem tayo. Para mas ma-gets nyo. Mamaya, meron tayong may dependent yung sinasabi ninyo. Okay, so same lang yan. So 30 volts, yan, tama tayo. Yung RTH. O yan, tama, 4 ohms. Okay, so tama naman. So meron din. Ito pa din, no? So anong ginamit dito method? Parang same pa din yung ano, value. Ah, ito pala yun. Yan, so sige ito. Na-double lang pala. So try natin another circuit. Kayo nang bahala mag-improve guys. Yung concept naman na bigay na, di ba? Kaya yung ibang practice problems, kayo nang bahala mag-improve. Same concept lang naman yan. Okay, so masasawa lang kayo pag compute, di ba? O panonood kapag dinamihan pa natin. Basta intindihin niyo yung concept nung ating topic. Goods na goods lang yan. Okay? So find the Thevenin equivalent circuit, then solve for the value of I. So dito sa circuit natin, mapapansin natin, meron tayong terminal load. Okay? Meron tayong 1 ohm resistor. Okay? So from this, unang step, tatanggalin muna natin yan. Okay? So, pag tatanggalin natin yan, mas okay, i-redraw nyo. Para sa akin, para mas nabivisualize. So, tatanggalin na natin yung 1 ohm. Matitira na lang dito, itong terminal AB. Okay, ito si A, ito si B. So, 4 ohms, 6 ohms, 3 amperes, 6 ohms. So, plus minus 18 volts. Okay? So, nandito yung ating VTH o yung ating open circuit voltage. Okay? So, any method pwedeng gamitin. So, from this, paano natin makukuha si BTH? So, BTH nakaparallel sa 4 ohms. So, ibig sabihin, yung voltage dito, yun yung ating BTH. So, kapag magno-nodal ta kasi tayo dito, yung voltage natin dito sa node na to is the voltage across 4 ohms, di ba? So, ibig sabihin 4 ohms para sa BTH, so ito BTH din. Di ba?
So ito, lagyan ko lang node. So binodal analysis na lang ang gamitin natin. Let's say B. So pero kung ginawa nyo dito guys is mesh analysis, so magkakaroon kayo ng current, let's say I1, ito, I2. Pwede din naman. So ibig sabihin, para makuha yung voltage sa 4 ohms, so we have 4 times I2. Okay? So maalin naman pwedeng gamitin. Okay? So depende sa inyong tukoy. Okay, pero sa akin, mas okay siguro tong nodal analysis. Okay? So by nodal analysis, okay, so KCL at node B. Okay, so lagyan natin ka direction. Ito, pababa. I1. Ito, okay na. I2. I3. Okay, so sir, may current ba papuntang node sa terminal A? Wala. Kasi putol siya. Ibig sabihin, walang dadaloy na kuryente doon. Okay? So, ayan. So, KCL at node B. So, lumabas. I1, tsaka si I2. Pumasok lang si 3 amperes. Okay? Express natin yung current in terms of node voltages. So, saan galing si I1? Sa node B. Then, lalabas sa negative polarity ng 18 volts. So, minus 18 all over yung resistance in between, which is 6. Okay? So, plus I2. I2, saan ang galing? So, node B. Minus ang papunta? BTH. Okay? Over the resistance between 6 equals to 3. Okay? So, from this, pwede na tayo makapag-simplify. So, LCD natin, 6. Okay? So, simplify natin itong equation. So, we have B minus 18 plus B minus BTH equals to 18. So, simplify. So, we have 2B minus BTH equals to 18 plus 18, 36. Okay? Ito yung equation number 1 natin. Okay? So, next, KCL tayo sa kabilang node. Dito na lang. So, KCL at node BTH. Okay, so pumasok si I2, lumabas si I3. I2 saan ang galing? B minus ang papunta, BTH over the resistance in between, 6. Okay, equals to I3. I3 saan galing? Sa node BTH. Minus ang papunta sa ground, so minus 0 over 4. Okay, so simplify. Kung LCD, so we have 12. Okay, so we have 2B minus 2BTH equals to 3BTH. So, simplify natin. So, lipat ko na lang sa kabila yung 3BTH. So, we have 2B minus 5BTH equals to 0. Equation number 2. Okay, so from this, we have two equations, two unknown. So, 2B minus BTH equals to 36. So, we have 2B minus 5BTH equals to 0. Okay, so BTH. Okay, kunin natin yung value. So, we have mode 5, 1 lang. Okay, mode 5, 1. So, 2B minus 1 BTH equals to 36. So, 2B minus 5 BTH equals to 0. So, we have 22.5 tsaka 9. Okay, so 22.5 volts. Then, yung ating BTH is 9 volts. So, mamaya, gagamitin natin itong 9 volts. Kasi ito yung ating BTH. Okay? Question. Goods. Thumbs up? Okay, goods. Okay, sige. Okay, so balik tayo. So, ano ba nawala na yung ano ko? Meeting. Ayan. Ba't nawala? Wait. Wait lang ha.
Wait lang. Ba't nawala yung aking slide? Stop share ko nga muna. Ulit. Kaya pa din eh. Then share screen. Ayan, bumalik na. Ayan, guys. Goods na. Ayan. Okay, so naintindihan naman ako. So next, kunin naman natin si RTH. Okay? So dito, si 18 volts saka si 3 amperes, turn off natin. So yung 18 magiging shorted. Okay? So ito na siya, shorted na 18. Then meron tayo ditong 6 ohms, di ba? Then ano pa yon? Itong 6 ohms, itong 3 amperes naman open, so putol na siya. So series dito sa 6, then meron tayong 4. Okay? So dito meron pang 6. Then ito yung ating 4. Okay, 4 ohms. Okay, then ito yung ating terminal AB. Okay, dito natin kukunin si RTH. Ito yung 4, ito yung 6, ito yung 6, tama? 664. Okay, 6, 6, saka 4. So from this, kunin natin si RTH. So RTH is simply the parallel combination of 4. Tsaka, so 6 plus 6, ito is 12, di ba? Then 12. Okay, so RTH is equals to 3 ohms. Ganun kasimple. Okay? So from this, yung magiging Thevenin equivalent circuit natin is equals to, so ito yung VTH, then ito yung ating RTH. Okay? Then ito yung ating terminal AB, di ba? Then yung terminal AB, ikakabit natin yung tinanggal natin nung una. Ano yung tinanggal natin? Itong 1 ohm. Okay? So, kabit lang natin. So, we have, ito si 1 ohm. Ayan. So, ito si 3 ohms. So, plus minus 9 volts. Okay, so ito yung TEC. So, kapag tinanong sa atin, ano daw yung ating current IL? Ito yon. So, IL is simply, so yung ating voltage source, 9 volts over 3 plus 1. Okay, so IL natin is equals to, so 9 divided by 4. Okay, so we have 2.25 amperes. Okay, so ito yung magiging final answer natin kapag pinapakuha is yung load current. Question. Okay? So yun lang yun. Yun yung concept ng Thevenin. Okay? So, ayan. Ganyan nga. Oh, ito yun. Wala kang babaguhin na na given. Yan natin yun. Yan na yun. Okay? So, ayan. So, mag-practice yung mga complicated. Okay? So, prepare for the worst. Sabi nga, di ba? Prepare for the worst. Ayan. So, sir, paano naman kapag may dependent? Di ba? Kapag mayroong diamond. So, ita-turn off ba namin yon? Okay? So, sabi mo kasi, sa superposition, kapag merong dependent source, hindi namin pwedeng i-turn off. Okay? So, paano naman kapag Thevenin? Okay? So, 9 volts, tsaka 3 ohms. And tama naman tayo. Then, yung IL is 2.25. Ayan. Ayan. So, dito tayo. Kapag meron ng dependent. Okay? So, makinig para hindi na huhuli sa klase, para hindi na panonoodin tong recordings. Panonoodin na lang kapag merong hindi masyadong naintindihan, di ba? Para hindi ulit-ulit. Ayan. So, find the Thevenin equivalent circuit at terminal AB. Ayan. So, dito sa terminal AB, wala tayong load. So, ibig sabihin, wala na tayong kailangan tanggalin muna. Okay? Kumbaga, diretso na yan para makuha natin si VTH. Okay? So, kapag kukuha naman natin si VTH, wala namang problema eh, di ba? So, diretso pa din yung ating method. So, kayong bahala kung anong method gagamitin, mesh, nodal. So, nakadepende na sa inyo. Okay? So, from this, so kanina puro nodal tayo. So, sige, try natin mesh analysis naman. Okay, pero actually, mas madali din dito nodal eh. So, sige, mesh naman para at least
Yung ating method is flexible, iba-iba. Okay? So, try natin, mesh analysis. So, lagyan natin current. So, I1, I2, I3. Okay? So, by mesh analysis, kailangan natin makuha si VTH. Okay? So, analyze muna natin yung circuit. Again, yung 2 ohms papunta dito sa terminal A, which is putol. So, ibig sabihin, wala nang dadaloy na current kay 2 ohms. Di ba? So, ibig sabihin, para makuha natin si VTH, ang kailangan na lang natin is yung voltage kay 6 ohms. So, alam naman natin yung voltage kay 6 ohms is 6 ohms multiply pa yung current na dadaloy, which is I2. Kaya pwede natin sabihin, VTH is equals to 6I2. Okay? Ang ating objective dito is makuha si I2. Okay? So, by inspection, mapapansin natin dito sa left side, meron tayong current source 5 amperes dito sa ating loop I1. Same direction siya ni I1, kaya pwede natin sabihin by observation, I1 is equals to 5 amperes. Okay? Then may current na agad tayo. So, next. So, KBL tayo dito sa mesh I2. Okay? So, KBL at mesh I2. Okay? So, we have, so negative 4, I1, so plus, ilan yung sa I2? 4, 2, 6, so we have 12. I2 minus 2I3 equals to 0. So, substitute na natin yung I1. So, we have 12 I2 minus 2I3 is equals to 5 times 4, 20. So, negative 20 siya, lilipat, so magiging positive. Okay, equation number 1. Okay, so next. So, KBL tayo sa kabilang mesh. So, KBL at mesh I3. Okay, mesh I3. Ayan. So, from this, so we have, so negative 2, I2, so plus 2I3, then papasok sa negative polarity, so minus 2BX equals to 0. Okay, so may BX tayo ditong another variable. So, ang BX natin, nandito sa 4 ohms. So, kailangan natin yung voltage kay 4 ohms. So, ibig sabihin, kailangan pa natin current dito na dadaloy. Okay, current I. Ayan, so mag-KCL muna tayo sa node A para makuha natin current I. So, KCL at node A. So, pumasok si I, saka si I2. Lumabas si I1. So, simplify natin. I natin equals to I1 natin, substitute natin. So, we have 5 minus I2. Okay? So, ito yung ating I pa lang. So, para makuha si BX, so we have 4 ohms times I. So, we have 4 times 5 minus I2, or simply, BX equals to 20 minus 4I2. Ito ang isa-substitute natin dito. Okay? So, we have negative 2 multiplied by 20 minus 4I2 equals to 0. So, simplify again. So, we have negative 40 plus 8I2 equals to 0. So, combine na natin dito sa kabila. So, negative 2I2 plus 8I2. So, we have 6I2. Then, plus 2I3 equals to negative 40. Lipat sa right side. So, we have positive 40. Equation number 2. Okay? So, from this, we have two equations, two unknown. So, kunin natin si I2 tsaka si I3. Okay, so equation 1. So, we have 12. So, mode 5, 1 muna. So, 12I2 minus 2I3 equals to 20. Then, 6I2 plus 2I3 equals to 40. So, we have 10 over 3 saka 10 over 3 amperes saka 10 amperes. Okay? So, dito, kailangan natin para makuha si I2. So, meron na pala tayo, sorry. Meron tayong 10 over 3 amperes. So, from this, pwede na natin makuha si VTH. Diba ito yung equation natin para makuha si VTH? Diba? So, lagay na lang natin. So, VTH equals to 6 times I2. So, 10 over 3. Kaya VTH natin is equals to 6 divided by 3. 2 times 10. So, we have 20 volts. So, ito yung magiging VTH natin.
So, ibig sabihin, kapag may dependent source tayo, kapag kukunin yung ating VTH, walang problema, walang mababago. Same concept lang siya, mesh analysis, nodal analysis. Okay, kung mapapasa sa computation, walang nabago. Nakuha? Nakuha ba guys? Okay. Sige ba? Okay. Sige ba, mag-react ka kapag medyo hindi naintindihan. Pero try to ano muna, try to understand muna yung concept. Okay? Kapag susundan nyo lang guys talaga yung kung paano gawin, mahirapan kayo kapag nagbigay ako ng komplikadong circuit. Ang binibigay natin is the concept para at least bigyan man kayo ng komplikadong circuit, alam nyo yung gagawin. Diba? Kumbaga, walang ligaw. Kasi kung gagamitin nyo guys is, sir, ito naman yung binigay mo circuit, di ba? Parang ginawa nyo lang pattern, sinusog nyo lang kung paano siya gawin. Di ba? Paano kung iniba yung circuit? Di ba? So, ibig sabihin, hindi na kayo makakasagot. Kasi hindi nyo alam yung concept. Kaya sabi ko lagi, ano pa naman, first year pa kayo, sinasabi ko na dapat concept lagi yung aralin nyo. Hindi basta yung example ng mga teacher natin, di ba? So, sa example talaga, madadali yon, di ba? So, isipin nyo, kapag nagturo yung teacher, unang topic pa lang, hinirapan, ma-appreciate nyo ba yun? Di ba? Hindi. Lalong hindi nyo maintindihan. Di ba? Tama ba yung point? Hindi nyo lalo maintindihan yung kung mas komplikado. Ang ginagawa lang ni professor, at least, step by step. So, baka naman pag si professor, hanggang dito lang yung tinuro na, tawag doon, na example, madali. Pagdating sa quiz, may hirap. Okay? So, ganoon talaga. Kaya nga, challenge kayo eh. Alangan namang ibigay din sa inyo is kung ano example, yun na din yun. Okay, para kayong grade 1, di ba? Hindi tayo mag-improve. So, dito, tinetest talaga yung talagang inyong kaalaman. Okay? So, sana naintindihan bakit sa pahirap yung magiging quiz o exam. So, ang trabaho nyo, syempre, i-challenge nyo din yung sarili nyo na mag-aral mabuti, tsaka mag-practice, di ba? Again, walang ibang way para gumaling kundi mag-practice, guys. Kaya kung katatamad nyo, ay hindi talaga kagagaling. Puro complain na lang yung mangyayari talaga. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, ulit-ulit na din, mag-aral. Di ba? So, kung di man nakuha yung gustong grade, at least tinatry nyo. Kaysa puro reason lang tayo na, ay, hindi man ako nag-aaral eh. Sayang, kung nag-aaral ako, di ba? Kung nag-aaral ako, pasado sana ako. Di ba? So, yung first step nga, hindi mo pa nagawa eh. Yung mag-aaral eh. Di ba? So, paano makakapasa? So, again, sana mag-practice. Sobrang daming reference sa YouTube. Siyempre, pipili naman kayo ng maayos-ayos na YouTuber. Okay? So, yun lang. Para at least malinaw sa atin lahat. Okay? So, next. So, sir, paano man kunin si RTH kapag ganyan? Ayan. So, dyan na magkakatalo. Okay? So, lagay muna natin dito yung circuit. Okay? So, next step. So, okay na tayo sa BTH, di ba? So, kunin natin si RTH. Okay? So, sir, paano yun? Di ba sabi mo sa superposition, yung ating dependent source, hindi natin siya tine-turn off. As is lang siya, ibig sabihin, nandyan lang yon. Ang tine-turn off lang natin is mga independent. Okay? So, ayan. So, sir, bakit ba hindi tine-turn off ang dependent? Isipin natin, itong ating dependent source na 2bx, kung ito turn off natin, so ibig sabihin, ang value nito, 0. So, ibig sabihin, yung voltage natin sa 4 ohms is 0. Kung voltage natin sa 4 ohms is 0, ibig sabihin, wala tayong current na dumadaloy dyan. Wire lang din siya. So, hindi mangyayari yung ating pag-compute ng voltage. Okay? Kaya dito, as is lang yung ating dependent source. Okay? So, drawing uli natin. So, yung ating independent, yung 5 amperes, ating open. So, putol na lang siya. So, ang magiging circuit na lang natin ito.
Ayan, inopen na natin. Ayan. So, ito yung question. So, sir, kala ko kung namin total resistance, meron pang ano dyan meron pa akong nakitang dependent source. So, ibig sabihin, hindi namin makukuha yung total resistance dito. Tama. Okay? Hindi natin makukuha directly yung total resistance. Okay? So, dito, kapag may dependent source daw tayo sa Thevenin theorem, yung terminal kung saan natin kukunin yung RTH, maglalagay daw tayo dito ng source. Okay? Either current source o voltage source. Pero ako, mas sanay ako, voltage source na lang gamitin natin. Okay? So, dito tayo kukuha ng RN, di ba? O RTH. So, ibig sabihin, dyan tayo maglalagay ng voltage source o mag-excite. Okay? Kumbaga, susuplayan muna natin itong ating circuit. Kumbaga, ito yung ating battery. Ayan, maglalagay tayo ng voltage. Any value of voltage pwedeng gamitin dito. Pero syempre, mas okay sa akin, gamitin nyo lang yung pinamababa na whole number, which is 1. Di ba? So, 1 volts. So, sir, pwede bang gamitin namin dyan is 12 volts? Pwede ba sa isa is 13 volts? Pwede po. Okay, wala namang problema. So, ginamit lang natin yung 1 volt para pang-excite lang talaga siya. Okay? At least para masupplyan natin itong ating circuit. So, sir, paano natin makukuha yung RTH dyan? Okay? Dito, kapag nag-excite tayo ng voltage, ang ating objective is makompute yung current na dadaloy dyan sa ating 1 volt. Yan yung ating current I. So, ibig sabihin, kung may current I tayo na dumaloy sa 1 volt, pwede na natin makuha si RTH. By simply Ohm's law, so 1 volt divided by yung current na dadaloy dito kay 1 volt. Sir, bakit pataas yung direction ng current mo? Kasi dapat yung current natin papasok sa negative polarity. Kaya dapat yung direction natin ng I is pataas. Okay? Tatandaan na kapag nag-excite ng voltage, kukunin nyo yung current kung saan pumasok na polarity. Okay? So, yan yung direction ng current I natin. Okay? Maliwanag po ba? Maliwanag, guys? Oy. Ayan. Okay, goods. Ayan. Sige ba? Thumbs up? Thumbs up? Thumbs up? Thumbs up? Okay? Ayan. So, goods. So, pag may question na again, mag-chat. Chat o open mic. Mas okay, open mic para at least ma-address agad natin. Ba? So, ayan. So, okay na ha. So, kapag may dependent source, mag-excite tayo ng voltage kung saan natin kukunin yung RTH. Then, next, kunin natin yung current I na dadali doon sa 1 volt para makuha si RTH, yung voltage na in-excite over yung current. Ayan. Sir, paano kung baligtad yung plus minus? Sir, paano kung baligtad ang nilagay namin? Ganun din. Let's say yung voltage na nilagay nyo, ito minus plus. So, ibig sabihin, yung current na kailangan nyo kunin, pababa naman. Okay lang yan. Walang kaso doon. Okay, so basta tatandaan nyo dito, saan pumasok na polarity yung current. Okay, so di ba, sabi natin, dapat ang current papasok sa negative polarity ng voltage. Yun lang yan. Nasagot ko yung tanong? Okay, sige. Yan. So, pwedeng baliktad din, walang problema. Ayan. So, dito, any method pwedeng gamitin para makuha si I. Okay, so try natin. So, let's say I1, I2, I3. Okay, so from this, mas okay, observe nyo na agad yung circuit. Then, tingnan nyo, paano natin makuha si current I? Si current I is nasa mesh I2. Mapapansin nyo yung direction ni I2, clockwise siya, yung ating I is counterclockwise. So, sa madaling salita, para makuha si current I, so we have negative I2. So, ibig sabihin pala dito, ang kailangan natin makuha is si I2 para makuha natin si I. Okay? So, KBL tayo. So, KBL at mesh I1. So, we have 4, 2, 6. So, we have 12 I1. So, minus. So, 6 I2 minus 2 I3 equals to 0. Okay? So, equation number 1. Okay, so next. So, KBL sa kabilang mesh. So, KBL at mesh I2.
Okay, so we have negative 6I1 plus 8I2. So plus 1 equals to 0. Lipat ko na lang para mabilis. So we have equals to negative 1. Equation number 2. Okay? Next, dito naman tayo sa I3. So KBL at mesh I3. Okay, so we have negative 2I1. So minus 2BX. Ay, kulang ako. Nawala yung plus 2I3 natin. So plus 2I3 minus 2BX equals to 0. So anong value ng ating BX? Mapapansin natin BX is the voltage across 4 ohms. Pero yung ating I1, mapapansin natin, papasok sa negative polarity. Ito yung kalimitang minamali, guys. Kapag voltage yung kukunin natin, tingnan nyo kung saan pumasok yung polarity ng current. Mapapansin natin sa negative. So, ibig sabihin, BX natin is negative 4I1. Kasi negative polarity pinasukan eh. Di ba? So, mapapansin nyo dito, guys. Balikan natin ha, para ano. Ito. So, di ba kung kinukuha natin si BX, anong polarity pinasukan ni I? Di ba positive? Kaya mapapansin natin dito, BX equals to positive 4I. Di ba? Positive siya. So, dito, papasok sa negative polarity ng BX, yung current I1, kaya siya naging negative 4BX. Di ba? So, sana malinaw yon. Okay? So, substitute natin. So, we have negative 2I1, so plus 2I3 minus 2 times BX. So we have negative 4I1 equals to 0. Okay, so simplify natin. So negative 2I1 plus 8I1. So we have 6I1 plus 2I3 equals to 0. Equation number 3. Okay, so we have three equations, three unknown. So we can calculate for I1, I2, I3. Okay, kailangan lang natin dito is I2 ha. Okay, so mode 5-2. So we have 12I1 minus 6I2 minus 2I3 equals 0. So negative 6I1 plus 8I2 plus 0I3 equals to negative 1. Then 6I1 plus 0I2 plus 2I3 equals to 0. Okay, so we have negative 1 over 18, negative 1 over 6, 1 over 6. Okay, negative 1 over 18, negative 1 over 6, then 1 over 6 amperes. Okay, so again, ang kailangan natin is si I2. So, lagay natin. So, I2, para makuha si I, so we have negative I2. Okay, yung I natin is equals to negative I2. So, we have negative times negative 1 over 6. So, we have I 1 over 6 amperes. So, kailangan natin is RTH. So, RTH is simply yung ating in-excite na voltage, which is 1 volt, divided by yung ating I, which is 1 over 6. Kaya magiging RTH natin is equals to 6 ohms. So, ito yung magiging RTH natin. So, para matapos yung yung problem, so yung ating Thevenin equivalent circuit, so we have voltage source, VTH, nakaseries sa ating RTH. Then ito yung ating terminal AB. So, kanina wala di ba wala tayong load. Ayan no, wala. So, i-open lang natin yon. So, ito yung ating terminal AB, RTH natin is 6 ohms. So, plus minus, VTH natin is ilan yan? 20 volts. So, ito yung ating 20 volts. So, ito yung magiging final answer natin. Okay? Tama ba tayo? 20 volts, 6 ohms. 20 volts, 6 ohms. Okay, so 6 ohms, tama? VTH, 20 volts. Okay, so tama naman. Okay? Question. Nasundan na? Sir, question po. Question. Yes. Okay, pag po hindi na po, so possible po na walang load. Oh, possible yon. Possible na walang load. Kapag walang load, open nyo lang. Okay na yun. Hindi na po ito simplify pa kasi open na nga. No? Oo, oo, open na yun. Oh. Putol na eh. So, yan lang yung sagot natin. BTH, saka yung RTH. Question. Okay? May question po. Question. Sino yan? Salariosa. Sir, yung final answer,
drawing o yung Oo, ano? drawing siya. Ito yun. Drawing. Sige. Thank you Kasi po. ang tinatanong is Thevenin equivalent circuit eh. So circuit yung sagot. Pero syempre, magkakapuntos kayo kapag tama yung VTH sa RTH. Kapag mali kasi yung VTH nyo, for sure, mali na itong ano, circuit, di ba? So dapat parehas tama. Okay? Iba pa? Other questions? Okay? Malinaw na ba ang Thevenin? Guys, thumbs up? Okay, okay. So sa iba. Ayan, okay. Malinaw na yun ha. Wari ko naman ay ulitin na lang guys kung medyo nalilito pa. Okay? So wari ko naman yan ang pinakamalinaw na explanation. Okay? So next. Okay? So na tayo ha. Norton. Ayan. SLM8. So Norton naman. So again, kapatid siya ni ano, Thevenin. Okay? So, ang pinagkaiba lang talaga nito guys is yung pagkuha ng, di ba kanina sa Thevenin, ang kinukuha natin is yung VTH o voltage. Kapag Norton naman, yung ating circuit, equivalent natin sa current source. Okay? So, sa madaling salita, yung ating terminal, kung saan natin kinukuha kanina yung VTH, iso-shorted natin. Iso-short. Di ba kanina open? Ngayon, iso-short natin. Then, dun sa short na yon, dun natin kukunin yung current. Yun lang yun. Tapos yung ano, Rn, mapapansin natin sa definition, Rn is that input or equivalent resistance at the terminals when independent source are turned off. So, sa madaling salita, ito po is katulad lang din nung procedure sa pagkuha natin ng RTH. Okay? Lahat ng independent source turn off. And yung dependent source ating iniiwan. Then, nag-excite tayo ng voltage, kukunin yung current, ayan, then Ohm's law. Okay? Ang pinagkaiba nito agad sa Thevenin is current yung kinukuha. Okay? Current kinukuha kesa voltage. Okay? So, try tayo example. Yun lang yun, yun yung pinakamabis na explanation. Okay? So, try natin to. So, isisave ko din to para may reviewers kayo. Ba? Kaya sa inyo ay. Yeah. So, mag-review na after nito. Mag-practice. Okay? So actually dun sa ano sa mga tawag doon, sa problem set, pwede kayong mag-try din doon. Mag-open kayo ng circuit. Okay? So then again, may proto naman, pan-checking 'yon. Okay, wag tamad sa pagpa-practice. Ayan. So dito, so find the Norton equivalent circuit at terminal AB. Ayan. So dito, ito yung terminal AB natin, di ba? So kapag voltage, kapag VTH o Thevenin circuit, ito open lang. Dito natin kinukuha si VTH. Okay? So, di ba ganon? Kapag kukuha naman natin si Norton o yung kanyang Norton current, itong terminal kung saan natin kukunin yung equivalent circuit niya, ito, short natin. Okay? Nilalagyan lang natin siya ng wire. Okay? Then itong wire, kukunin natin dyan yung current. Ito yung tinatawag natin na short circuit current o ISC o tinatawag din natin na Norton current, IN. Maliwanag. Okay, yan yung pinagkaiba sa Thevenin ha. Sino-short naman ngayon. So any method pwedeng gamitin para makuha si IN o si ISC. Okay? So from this, based sa ating circuit, mapapansin natin na si 5 ohms nakaparallel sa wire. Okay? So anong pwede natin sabihin natin dito? Kapag meron tayong resistance na nakaparallel sa wire, anong nangyayari? Di ba kapag pinagparallel natin to, anong equivalent? Anong equivalent nito? Ano ba equivalent ng wire? Anong resistance natin sa wire? Anong resistance natin dun guys?
So we have 0. Okay, so tama, 0. So ibig sabihin kung 0 to, ipaparallel natin sa 5. So ibig sabihin, 0 lang din yung magiging value natin. So sa madaling salita, itong 5 ohms, shorted lang din siya. So mangyayari dyan, itong 5 ohms matatanggal. Kumbaga, tatanggal lang natin. Kasi 5 parallel sa wire, 0 siya. So equivalent ng 0 is wire lang din siya. So ibig sabihin, itong 5 ohms, pwede nating tanggalin. Kasi sinimplify lang natin yung circuit. Ayan. So ito na yung magiging circuit natin. Nakuha kung bakit ko tinanggal? Kasi 5 parallel sa 0, 0. Again, ang 0 is wire lang din yan. Okay, so sana maliwanag. Yan. So from this, pwede na tayong isip ng way paano makukuha si IN. Okay? So dito, sige, mesh analysis na lang para mabilis. Okay? So we have I1, I2. O lagay ko na dito IN. Kasi isang direction lang naman siya, IN na yon. Okay? So by inspection, I1 is equals to 2 amperes. So kapag nag-KVL ako at mesh IN, okay? So at mesh IN, okay? So dito, so we have 8, 4, 8. Ilan yun? 20. So we have negative 4, I1, so plus 20 I2 minus 12 equals to 0. But I2, IN. Okay? So given naman tayo ng I1, so IN is equals to, so lipat ko, so we have 4 times I1, so plus 12 over 20. So IN natin is 8 plus ano, so 20. So ito magiging 1 ampere. So 20 over 20, 1 ampere. Okay? So malinaw. So ayan. So next, so kunin naman natin si RN. Again, yung Norton resistance, same procedure siya sa pagkuha ng Thevenin resistance. Yung, yung mga independent source, tina-turn off din natin. So ito turn off, so ito magiging open, ito shorted. So magiging circuit natin, ito na. So yung 4 ohms, 8 ohms. Ano yung tinanggal natin dito kanina? 5 ohms yan, di ba? So, ikabit natin bago. Ayan, then dito may 8 ohms. Okay? So, wala naman tayong dependence. So, normal lang yung pagsasagot natin. So, kapag kukunin si RN, again, same din. Okay? Hindi siya, ano ha, i-short ha. I-short lang natin siya kapag kukunin yung Norton current. Okay? Pero kapag RN, again, same procedure siya ng RTH. Okay? So, we have 5, 8, ito si 4, ito si 8. Okay, ito 4, 8, 8 4, 8, so 20. So 20 parallel sa 5. So Rn equals to, so 20 parallel sa 5. Ayan. So 100 divided by 25. So we have 4 ohms. So ito yung magiging Rn natin. Okay, so pinapakuha sa atin is the Norton equivalent circuit. So NEC naman tayo. Okay, so dito, meron tayong current source naman. Okay, kasi IN yung kinukuha natin. Okay, so we have 1 ampere. Then, yung ating resistance magiging parallel. Okay, parang concept niya sa source transpo naman. Okay, paparallel natin yung Rn na 4 ohms. So, ito open. So, yan, terminal AB lang. Okay, ayan. So, ito na yung magiging final answer natin. Okay, questions para sa Norton theorem. So, dyan sa Norton, laging ganito yung final answer. Oo, lagi naman ganyan. May current source na nakaparallel dun sa ating Rn. Laging ganon. Kung meron kayong tinanggal doon sa una, let's say meron tayong RL, kakabit nyo lang dito. Yan. Kakabit nyo lang, ito yung ating RL. Nakadepende sa problem kung ano yung i-given. Pero kapag wala, open lang siya. Question? Okay, so goods naman ha. Wari ko naman ay goods na yan. Okay, so next. So isa pa. Then, mag-practice na kayo ha, sa mga problem set natin. And then, natin kung
So try natin to. 0.2 sa 5. Ayan. So try natin kapag may dependent. Kasi ito yung favorite niya eh. Di ba? Favorite na favorite niya may dependent eh. Yung lagi nyo hinahanap eh. Diba? Paano na lang kung may dependent, di ba? Lagi tayo eh. Huwag matakot kapag may dependent, di ba? Lagi tatandaan, tao lang din yung gumawa niyan. Yung problem na yan. Diba? Ano lang yun. Yun, no? Magkaisa, nagsusulat na, oh. Uy, magkaisa, huwag ka magsulat. Burahin mo nga. Hindi ko mabubura yan. Oo, hindi ka bura. Nasa na yan, magkaisa, oh. Burahin mo yung sulat mo. Yeah. Ayan na. Ah, hindi na mabubura yun, oh. Sa screen kasi yun, eh. So, magkaisa. Magkaisa. Tulog na. Nasa screen to, eh. Oh, hindi ko yung mabubura. Sa screen niya yun, eh. Not sure kung paano, eh. Alam ko hindi siya mabubura. Unless doon sa ano. Ayan, meron tayong kulay yellow. Nakakatulog na baka ano, nalaglag ay. Tama sulat ano yan, oh. Nagsusulat nga ba? So, ayan, sige. Ayan, so may dependent tayo guys, oh, may 2ix. Oh, kumbaga, ano, nakakalamang na ano, batak na sa ano eh. Saan ba batak? Baka ibang batak yun ah. Ayan, okay. So last example tayo guys. Anong oras na ba? Ayan. So alas 9 natin. So nakaisang oras na detailed yung discussion, di ba? So ayan, so find R and in the circuit. Okay? So from this, ang unahin natin is yung Norton current. Okay? So anong unang step nga ba para makuha si Norton current? Ano nga ba yan? Chat nyo. Magdudugtong, sir. Yung A Yung, tsaka B. yun, no. Magdudugtong yung A and B, sir. O, iso-short natin, di ba? Tama. Sir, pagdugtongin mo yan. Kasi dyan tayo kukuha ng current. Ayan. Pagdugtungan mo, sir. Ayan. Tama naman. Then, maglagay ka dyan, sir, ng kunwari na current na dadaloy. Tama. Ito yung tinatawag natin na IN. Okay? So, ibig sabihin, sa Norton theorem, wala din siyang pinagkaiba sa voltage, sa Thevenin theorem. Okay? Wala tayong idadagdag, wala muna tayong ibabawas. Okay? So, yan. So, any method pwede gamitin para makuha si IN. So, bahala na kayo sa trip nyo. Okay? So, gamitin ko lang mesh. So, I1, I2. Ito, same direction naman. Kung ilalaki ko yung I3, mapapansin naman natin I3 equals to IN din. So ito, pangalanan ko na lang na IN para isa na yung aking variable. Okay? So ayan. So from this, so tayo. So KBL at mesh I1. So we have 4 I1 plus 10 equals to 0. Ba? Meron agad tayong value ng I1. So we have negative 10 over 4 or negative 2.5 ampere. Okay? So yan, meron na agad tayong I1. Next, KBL tayo sa mesh I2. Okay, so sa mesh I2, mapapansin natin meron tayong dependent source. So ibig sabihin, I2 is equals to 2IX. Tama? Pero dito, ano value ng IX natin? Nasaan ba yun? IX nandito sa current na dadaloy sa 4 ohms. Mapapansin natin dito sa circuit na dito, meron tayong current I1 opposite direction nung IX. So sa madaling salita, IX equals to negative I1. Okay, so I1 is equals to negative times negative 2.5. So we have IX is equals to negative, sorry, positive na siya.
So Ix equals to negative 2.5 times negative. So we have 2.5 amperes. Okay, ito yung Ix. So sa madaling salita, I2 natin is equals to 2 times 2.5. So we have 5 amperes. Okay? So ayan. So next, dito tayo sa mesh IN. So KBL at mesh IN. Okay, so we have negative 10 plus 5IN minus 5I2 equals to 0. So simplify, substitute natin value of I2. So we have, so IN is equals to 5 times I2. So we have 5, so plus 10 over 5. Okay, so 25 plus 10, 35 divided by 5. So we have 7 amperes. So ito yung ating IN. Okay, so ganun lang yung procedure niya. Okay, so sinort natin. So next, kunin naman natin si RN. Ayan. So sir, ito ba'y iba ng method sa pagkuha ng RN sa Thevenin? Okay? So same procedure po yung gagawin natin. Okay? So dito may dependent source, di ba? Then yung ating voltage source, ating ite-turn off. So magiging shorted na to. Kung isipin natin kung ito shorted, paparallel siya guys dito sa ating 4 ohms. Okay, so ibig sabihin ito shorted din. So magiging circuit na natin ito. Yan, ito yung ating terminal A, B. Okay, 5 ohms, 2 Ix. Okay? So nasan yung Ix natin? Di ba yung Ix natin nasa 4 ohms? Ito shorted. Ibig sabihin yung Ix natin, ito lang din yon. So shorted siya, di ba? Ang Ix is 0. Ibig sabihin, walang dadaloy na current. So Ix natin is 0. So kung ito, multiply ko dito, 2 times 0, so 0. So ibig sabihin pala, ang magiging circuit na lang natin para makuha si RN is ito na lang. So 5, ito yung terminal AB. So dito, hindi ko na kailangan mag kapag may dependent. Anong ginagawa natin pag may dependent sa Thevenin? Uy, maglagay value ng voltage. So tama. O mag-excite ng voltage. Okay? Kasi dito na-analyze na natin eh. Okay? So from this, diretso na ako sa pagkuha ng RN. Okay? Kasi wala na akong dependent eh. So ito, 5 ohms. So ibig sabihin, RN is equals to 5 ohms. Ayan. So para makuha si Norton equivalent circuit, so we have current source. Ipaparallel natin doon sa Norton resistance. Ayan. So wala naman tayong load. So terminal AB lang siya. So ito yung 5 ohms. Then yung current natin is, ilan yun? 7 amperes. Okay, so ito yung magiging final answer natin. Kapag meron naman tayong dependent source. Okay? So tingnan natin kung tama. Pugi. Para mali. Tama ba ako? Aba, 5 ohms ano? Tama, 5 ohms. So, 0.2. Hindi, 5 ohms. 5 ohms na tama yung RN. Tapos yung IN, ilan yung kakuha natin? 7 ohms. So tama naman pala. Okay? So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Siyempre, magaling tayo eh. Di ba? Question. Nasundan? Uh, yan, si Oliver. Yes, Oliver. Question. Sir, ganyan din po ba sa final answer? Sir, nakapabulaklak din, sir. Nakapabulak. Hindi. Kukulayan nyo pa yan. Dapat may kulay. Okay? So, okay na sa Sir, akin. Oh. Basta paano may po anak i-check sa na proto circuit. yan, sir? Ano na? Paano i-check sa proto kapag naka-open lang, sir? Parang i-check. Kapag may dependent, hindi natin ma-check yon. Pero kapag walang dependent, ma-check yon. Yan. Ito, lalagyan nyo ng voltmeter. Halimbawa, ay, sorry. Halimbawa dito. Yan. Ito yung circuit mo. Lagyan mo lang dito ng ammeter. Yung ammeter. Yan.
meron kang ammeter dyan. Pwede yun. Then, makukuha mo si IM. Pero yung pagkuha ng RN, edi turn up mo muna lahat. Then, tsaka mo lagyan ng resistance. So, kung nag-turn up ka na, ito na yung maging equivalent circuit. So, for sure, kaya nyo naman yan eh. Di ba? Simple series parallel lang naman yan eh. Di ba? So, ayan. Question pa. Question. Okay na? Thumbs up? Kung naintindihan na? Okay, so iba? Ayan. Okay? So,